Good evening mga anak, apo. Sana nasa maayos kayo ng kalagayan ngayon. Ang ating panahon, lalo na sa ating panahon, na wala ng ulan, na maging na sa ating mga sitwasyon ngayon, maayos na. Kaya kailangan mga anak, manalangin talaga tayo. Kasi kung hindi tayo manalangin, hindi tayo pagpalain ng ating Panginoon. So, ngayon gabi, kailangan ko manalangin para sa ating pagbablog na pangunahan tayo ng Panginoon at iayos niya ang lahat ng mga bagay sa ating mga kinukwento na ito ay ang kanyang mga layunin sa atin. Kaya salamat mga anak apo na makikinig tayo. Kung gusto nyo, mag-take note kayo kasi may mga verse ako na babanggitin para kung gusto nyo mabasa na makita ninyo ang mga verses na ito sa anong mga chapter, kailangan mag-take note kayo mga anak ha, apo. Kung may mga ano kayo, kung may mga Bible, magbasa rin kayo ha mga anak apo. Ito yung gabay natin sa araw-araw na pamumuhay natin. Kaya salamat ngayon gabi na ang ating ikwento ko sa inyo. Ito ay di ba na tapos na natin yung sa kasaysayan ni Adam sa lumang tipan. Ito naman yung layunin niya para sa tao. Kung bakit linikha ng Diyos at tao. Ito yung ating ikwento ngayon mga anak apo. Makinig kayo ha. Unahin ko dito yung ang Genesis. Ang Genesis 1:28 ay nagsabi sa atin na pagkatapos likhain ng Diyos ang tao, kanyang pinagpala siya at sinabihan sila na magpakalanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin ang magkaroon kayo ng kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Ito yung sabi ng ating Panginoon. Sa isang panig mga anak apo, nais ng Diyos na tuusin ng buhay ang kamatayan at sa pamagitan ng pagpaparami ng tao. At sa kabilang panig, ibinigay ng Diyos kay Adam ang otoridad na magkaroon ng pamahalaan. So, makita natin ngayon na ang posisyon at otoridad na ito na minsang nabilang kay Satanas. Diba mga anak apo? Subalit ngayon ang ipinalit ng Diyos sa kanya ay ang tao. Kaya salamat sa Panginoon. Tapos pinakita rin niya sa Genesis 2:15. Take note mga anak po ha. Genesis 2:15 na sabi niya, nagsabi, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halaman ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Diba? Sinabi na yun ng Panginoon mga anak po. Ito ay nagpapakita na mayroong kasiraan at kabulukan. Kaya may pangailangan para sa tao na bawiin ang sitwasyon. Mula sa dalawang siping ito, nakilala natin na ang Diyos ay may 4 na panig na naisin sa paglikha sa tao. Diba mga anak? Una, sabi niya, pagpaparami, pagtutuos sa kamatayan. Pangalawa, pagkakaroon ng kapamahalaan. Pagtutuos sa pagsuway. Pangatlo, sabi niya, pag-iingat, pagtutuos
sa mga pagsalakay. Sa pang-apat naman sabi niya, pag-aalaga, pagtutuos sa kabulukan. So, ibig sabihin, may nangyayari talaga doon sa Garden of Eden na yung sinabi niya na mayroon talagang kabulukan. Kaya dito makita natin na ang ugnayan ng pagitan ng Diyos, ng tao, at si Satanas. Sabi niya, higit pa rito, ipinakita sa atin sa Genesis 2, ang dalawang puno, ang puno ng buhay at puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sabi niya sa 9:16-17, ang prinsipyo ng puno ay buhay at pagdepende sa Diyos. At ang prinsipyo ng puno na ang kaalaman ng mabuti at masama ay pagsasarili at paghiwalay mula sa Diyos. Ang paggawa ni Satanas. Ang kalooban ng Diyos ay isinagawa sa kalangitan. Samantalang ang kalooban ni Satanas ay isinagawa sa himpapawid. Ang malayang karapatan ng tao ay isinagawa sa lupa. Kaya mga anak, ngayon, ang tanong ay kung saang panig tayo ang tao. Ito yung katanungan. Ang pagkain ng puno ng buhay ang nangahulugang iugpong ng isang tao. Ugpong ng tao ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya samantalang ang pagkain sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay nangahulugang iugpong ang isang tao ng kanyang sarili kay Satanas. Kaya yung paggawa nito ni Satanas, ito yung nagsanhi sa atin na tayo nagkaroon ng kasalanan dahil nang himasok siya sa mga layunin ng Diyos. Kaya mga anak-apo, makita natin dito na ang ating Panginoon talagang ang layunin niya ay para sa tao. Sinira lang ng kaaway na tayo ang nais niya na ilayo tayo niya na di tayo maiugpong sa Diyos upang tayo ay mapalayo sa ating Panginoon. Kaya kailangan talaga tayo mga anak-apo manalangin sa ating Panginoon upang tayo ay hindi matukso sa anumang mga bagay na ginagawa ni Satanas sa atin. Kaya mga anak-apo, salamat sa ating dagdag na kwento doon sa kay Adam kung paano tayo maiugpong sa ating Panginoon na tayo ay di na tayo muli magkasala o magkasala man tayo, mayroon na tayong tagapamagitan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya salamat sa ating Panginoon na siya yung ating tagapagligtas, siya yung mamagitan sa ating mga kasalanan. Kaya salamat mga anak-apo, andito na yung apo ko naman, nagtago-tago. Hello po guys, magandang hapon or magandang umaga or magandang gabi po sa inyong lahat kung anong oras man po kayo nanonood. Pasensya na po dahil late po naman kami po nakapag-upload. Masyadong busy na po kasi talaga po kami kasi may pasukan na naman po and si Lola yung sa meeting po niya, pero hindi po namin nakakalimutan po na magkaroon po ng time para po sa pag-vlog ni Lola. Hallelujah. So para may ma-share din po si Lola po sa inyo. So sana po hindi po kayo nagsasawa sa pagsuporta po sa amin always. Bye guys! Praise the Lord! Amen! Bye-bye! Bye-bye!